manggagawa ako. Kasama ko yung mga ministro. Punta kami sa mga bundok, balubundukin doon, magsamba, kasama ko sa mga aksyon. Kasi bata pa ko noon, kadiwa sa mga aksyon. Di kali, pagpunta mo doon, Sa Bohol. surrender mo agad ito. Dahil tatanggapin ka para mag-regular ka. Ibig sabihin, Dahil lumipat ka sa Bohol. lumipat ka sa Bohol, membro ka na rin dito sa Bohol. So, pinadala yung Bantay membership. ka, oo. So, yun po ang patunay na hindi ka tiwalag. Yan. Pero hindi ko binigay sa kanila dahil sa Nag-decide ka na. totoo lang, hindi ko gusto ang tripping nila. Oh. Yung kapatid kong Jaconesa sa Maynila na binigyan ng ilang araw ng doktor dahil sa may cancer. Ano yun? Jaconesa yun na, marami yung nagawa sa sulod ng iglesia. Ha? Gusto lang niya, bago siya mamatay, gusto lang niya makausap si Kairanyo Manalo. Bago na. Ako ang pumasok at nakikiusap sa kanila. Si Benjamin Santiago, yung right hand niya, yung awa ko, buhay pa ba yun? Ayaw na ayaw eh. Busy. Hindi naman busy. Ito ay may tungkulin sa INC, na interview ni Father Darwin, no? Na bakit ba ang dahilan? Ang mama niya ay mataas din ang tungkulin bilang diakonisa. Kapatid niya, diakonisa. Hindi siya tiwalag. Na-interview ni Father Darwin yung mataas ang tungkulin sa Cebu pa. Pero lumipat na sa Bohol. Sa paglipat niya sa Bohol, pinadala umano yung palatandaan na isuko doon sa lokal ng Bohol para sa kanyang paglipat mula sa Cebu. Pero di niya ibinigay na. Bakit di niya ibinigay? Dahil wala na siyang balak na mag-INC. No? At nabuksan ang kanyang isipan, kaya yon ang dahilan kung bakit yumakap sa simbahang Katoliko. Ano ba yun? Parang, at saka kung sakasakali man may kasama kami mga babae, kahit hindi maganda, pinagtitipuan nila o Bawalan siya. bawal kami. Kasi hindi kami parang ditong kalugin. Bawal din kayo mag-asawa? Medyo man, hindi namin binabawalan. Yun lang sa amin, yung para sa atin, wala kaming panahon sa mga yun ba Mga worldly movement in this world. Pakikisama sa iba. Kasi sabi nila, nasa kanila lang ang kuwan. At wala naman kung masabing masama kung sa mga movement nila. kasamahan mo. O ng kasamahan ko. Ang gusto ko lang makita yung pakikisama lang ba sa kasakaling may mga kaibigan ko, magkapatid ko na kasama ko dyan, ibig sabihin, para bang mga classmate ko, at saka problema sila, gusto ko makashare ako ng mga tulong din. At saka lalong-lalo na sa mga kaibigan ko, mga kasama ko diyan na hanggang ngayon, nasa piling pa rin sila. So, isang handog ka, bro. Handog ako. Yung mga kapatid ko, choir, yung mama ko, Jaconesa. Kaya para sa atin, kumpleto na sana. Pero diyan lang sa mga... No, handog talaga siya at hindi ito tiwalag, ha? Yung mga doktrina ang hindi na makain sa akin, brother. So, isa ka bang matatag na membro Sa sa iglesia? iglesia? Matatag ako. Kaya nga. Nasa ko eh. Sa manggagawa ako. Kasama ko yung mga ministro. Punta kami sa mga bundok, balubundukin doon, magsamba, kasama ko sa mga aksyon. Kasi bata pa ko noon, kadiwa sa mga aksyon. Ano yung kadiwa? Yung kadiwa, Vice President sa kabataan sa Puro. Youth movement sa kanila. Ewan ko kung hanggang ngayon na pa ba. Ito yung masabi ko sa mga kaibigan ko dyan, lalo na sa ministro. Noong pumasok ako sa kolehiyo San Jose Recoletos,
Nung pumasok ko, tinawag ako sa yung ministro na, bakit pumasok ka dyan? Hindi mo ba alam na masama yun? Kung anong kasamaan? Pumasok ka sa hindi mo kalinya. And, Yung ministro na yun, parang ngayon, ayaw ko, patay na ba o hindi? Bakit ganyan? Bakit ganyan nung mag-isip? Pumasok ka sa hindi mo sa iyo? Para bang, kaya nga yung mga magulang ko, sinabihan rin niya, kasi yung paaralan na yun sa demonyo raw, ayaw ko, ganun. Kaya Iglesia Katolika. Iglesia Katolika kay Ari. Ganun ang ibig sabihin. Ganun ba ang pagtrata mo sa isang taong gustong magtagumpay sa sarili niya? Gusto sana ako mag-abogado noon. Attorney ka na yung Oo. sakta. Pero dahil sa kanya, di ko ba, yunasap niya ang yung ambisyon ko. Dahil lang sa ganun na marami naman ko ng mga paralan. Bakit hindi ka pumunta? Bakit hindi? At saka sumbong ko, marami sumbong. Ganun na lang. Kaya para sa akin, at saka yung araw-araw sa pagsimba namin, at saka magklase kami, walang iba, puro mga pandaot, yung paglalait ng kapwa, wala. Yung Walang pagmamahal? walang So, anong- kahit ngayon, kahit makinig ka sa radyo, ito'y hinahamon ko sila, yung mga nakikinig, walang peace. Palaging Nakikisaw-saw. nakisaw-saw sa mga hindi sa kanila. Ipag-away. They're going to make a struggle over there. Number one yun. Bakit ganyan? Kaya ako, maliit pa ako, Brad. Kasama ko yung mama ko. Nagtatanong ako, kasi may simbahan kami maliit dyan sa may Cebu dyan. Pagkatapos, malapit sa yung sapa dito, Brad. Sa Reverse. Sa river. Bahog-bahog. Paano na to? Pagsamba natin, ang baho. Huwag lang do. Walang lang. Kasi temporary lang to. Baka sa sunod bigyan na tayo ng Panginoon. Ang tiis lang. Yung base, yung sa nanay ko sabi niya, sa susunod, maganda na. Inaantay ko yung pagkataon na yun. Pero hindi naman. nangyari. Oo, nangyari. Kaya, ito kaya ang sinasabi ng Panginoon na pag hindi, paano kayo Paano na paniwala, hindi hindi naman kayo totoo simbahan. tumutupad sa sinabi ko. Ganun. Hindi lang pinakasimple. Marami naman ako nagpakinggan kahit dyan lang sa mga radyo. Puro atake, puro... Lagi nilang inaatake ang simbahan Katoliko. Yun na lang, simbahan Katoliko. At saka, kaya napilitan ko ang mga kasamahan ko na sila magsusi, Susuriin suri sila nila. sa katotohanan. Hindi kung kayo magkaibigan, magkumpare, ayun na lang, kahit ako hindi sa ganun. Mahal ko ang kaluluwa ko. Pero hindi ko sana kahit magkaibigan kami. Yung nangyari sa Cebu, kitang-kita kong kasamahan ko. Kasi hindi mo sila nabigyan. Walang, para bagang mga tulong ba? Galing ka mga gano'n sa pamamahala ba? Awa ko sa kanila. Awan ko, ulitawan ko, may trabaho naman ko. Yung kahit naman pumunta ako sa Cebu, sakit ang nakita kong mga kaibigan ko mga suod na kasama diyan sa ganun. Pero, Brother Manny, hindi ka ba tiniwalag sa kasamahang Alam mo, brother, yung pagpunta mo sa simbahan, pag pumunta ka na sa isang lugar, halimbawa sa Cebu, Leyte, ipadala yung yung membership mo. form. Oo, sabihan ka na. Automatically, pagpunta mo doon, Sa Bohol. surrender mo agad ito. Dahil tatanggapin ka para mag-regular ka. Ibig sabihin, Dahil lumipat ka sa Bohol. lumipat ka sa Bohol, membro ka na rin dito sa Bohol. So, pinadala yung Bantay ka, membership. oo. So, yun po ang patunay na hindi ka tiwalag. Yan.
Pero hindi ko binigay sa kanila dahil sa May decide ka na. totoo lang, hindi ko gusto ang tripping nila. Oo. Kahit na marami akong mga ibang mga reliyon, pero ako naniniwala na kamali rin sila. Nung nalaman ng mga ministro bro na lumipat ka sa Iglesia Katolika, ano ba ang kanilang ginagawa na paraan para meron bang Ayaw ko, pero isabi ko lang sa iyo, Brad, yung mga ministro at saka yung akong nanay ko, magkasama yun. Yung nanay ko, ang isang diakonisa, yun ang nasa palaging nalagay sa itaas kasi siya ang nagtutulong sa mga ministro para So, malaki. magiging ministro. Malaki yung Puntos niya, marami. Ibig Malaki sabihin, yung, tulong niya. Marami ang iba, nagiging, kung sa Katoliko, nagiging bispo. Ganyan, promotion ba? Kaya yung nanay ko, Influensya. Oo. Influensya. Oo. Lakas sa influensya. Pero noong nagkasala yung yung aywan mo, yung kapatid ko, dahil sa, alam mo naman, singer man kami, gandang tinig namin. Sampol po, sampol. Oo. Kayang tanggapin. Oo. Kaya, ano nangyari? Itiniwalag yung kapatid ko dahil sa singer. Iba naman yung singer noong panahon namin kaysa ngayon. Yung singer, mayroon naman kasayaw-sayaw, pag kindad-kindad, ganyan. Itiniwalag nila. Kasi hindi yan para sa, Panginoon. para puro Panginoon Party yan. tayo dito eh. Party yan eh. Para lumabas ang pera. May nagtanong dito, Brother Manny. Sige. Si Angelo Alcazarin, sabi niya, saang lokal ka daw galing? General Maxilom, Cebu, Sintro. Yan, Sintro talaga. sentro. Hindi basta-basta na lokal. Sino ang head minister doon? Kasama ko rin. Sino si? At nagiging na Benjamin de los Reyes. Yan. Paki-search mo Angelo Alcazarin, Hindi. Huwag. Magtulis pala. Magtulis. Benjamin Magtulis. Hindi. Joaquin Magtulis. Patay na yun. Patay na Sino si yun ano. si Benjamin? Si Benjamin Nagkasunod. Nagkasunod. Pero wala na. So kung kapanahonan mo, sino yung head minister doon? Si Benjamin. Benjamin yun. So, Benjamin. Tulis. Hindi. Yung isa. Benjamin. Okay yan. At saka yung bang tulis, yun naman. Andoon naman ako. Hindi pa ako naglipat dito sa buong. so Pero malaki pagpanahon, Brad. Ako lang, na po sa kanila ba? 1968. Para sa akin, Brad, 1967. ito ang nangyari, ang totoo nangyari sa buhay ko. Yung kapatid ko sa Manila at saka dito, mayroong mga pangyayari hindi na medyo nasakitan ako kasi yung kapatid kong diakonesa sa Maynila na binigyan ng ilang araw ng doktor dahil sa may cancer. Ano yun? Diakonesa yun na, marami yung nagawa sa sulod ng iglesia. Ha? Gusto lang niya, bago siya mamatay, gusto lang niya makausap si Kairanyo Manalo. bago na. Ako ang pumasok at nakikiusap sa kanila. Si Benjamin Santiago, yung right hand niya, yung ko, buhay pa ba yun yun? Ayaw na ayaw eh. Busy. Hindi naman busy. Huwag naman sa administrasyon ganito, ganyan. Pero bakit naman? Sayang. Pero ito lang masabi ko sa inyo, Brad. Nakikiusap lang yung malapit na mamatay. Karoon ba kayo? Para ba kayong mamatay agad yung kapatid ko? Pero ang isa sa mga tanong dito, Ito yung medyo na hurt ako ba? Yung kapatid ko, dalawa yun, patay rin. In the service of that church, hindi naghingi ng pera. Anyway, yung kapatid ko naman isa, yung nasa hospital doon sa itong clinic, katong clinic diyan, medyo pumunta sila doon ng mga ministro. Ako mismo kaya dahil nandun ako,
hingi ng tulong, ako mismo naghanapan sila, tinulungan ko sila. Hindi lang ministro, kahit sila si Day. Ano naman, di ba? Hindi mo suroy dito. Na solicitation. Muhatag ko, tabangan ako. Tabangan kay dahil sa yung may-ari sa piling angkil mo natin. Yung mga tuhong sa kilala dito yan kasi yung si mga Perez, yung asawa ni Engineer Perez, patay na rin na dito sa Basal. Yan sa Basal. Ano yan, ang asawa niya at saka ako magpinsan. Pinsan. Pinsan. Yung sinasabi mong Perez, Iglesia ni Cristo yun. Parents ko, Hindi, yung si Perez. Perez, sinasabi mo na, Katoliko. Katoliko Katoliko yun. dito yan. Oo. Katoliko. Alam nila yun. Pero sa amin, ako sinabihan ko si Mama, Ma, bakit ganito tayo ka-igpit? Ha? Bakit ganito? Hindi ako, talagang kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka makaligtas sa mga pag-uusay, ano? Dahil sa sinabi ng Panginoon sa sanlibutan, may kahirapan kayo, pusigin kayo, ganyan. Hindi naman po, pero hindi naman ganito naman ka problema natin pagkatapos may na-involve dyan nga maanong hindi naman matabang. Pero kung buhay ka pa, tabangan ka dahil sa iyong servisyo, ganun. Hindi naman nasa Panginoon pa naman. Diba? Hindi ko gusto naman ganun, Brad. Ako, simple lang ko. Kahit ganito kami. May mga antin man ako na nasa Cebu. May anak at yung kapatid ko, tayo rin iglesia. Sa unang asawa, may anak siyang pare. Hindi ko lang naalaman, pero buhay pa nasa Cebu. Mga, Sino ba ang nagkaabot ba kayo ni Brother Romel Parba? Yung kadibate natin? Kaabot kayo? magkabot kami. Pero, tingin siya sa akin, ano na yung isa, ikaw ba? Sa inyo, sa iglesia? Sa iglesia, wala. Sa loob ng iglesia. Wala na yung kabot. Paano may, iba naman, nag-eskwelahan bang kung college yan sa University of Visayas. Nag-eskwelahan man ko. So hindi na sa San Jose Recoletos? Hindi, kasi ayaw nila eh. Ayaw nila. Sabi niya, huwag kang mag-aral dyan kasi hindi para sa iyo yan. Maraming eskwelahan. Diyan ka sa private school. Itahin mo. Lami mo ito ka libre. Scholarship. Okay sana kasi kung doktor to, sila yung may gumasto. kapatid yun siyang pare. Ang pare dyan, basta sa corporate. Okay, yon ang bahagi sa interview ni Father Darwin sa isang may tungkulin noon sa INC na yumakap sa Simbahang Katoliko.